Good day, magandang araw na naman po sa inyong lahat. So yan, panibagong client na naman po ako ngayong araw at mayroon na naman po akong may share na konting kaalaman tungkol sa pagtatato. So ito po pala yung napiling design ni Madam ay realistic design na rose na blue. Napakahirap nito mga boss, lalo na't ngayon ko lang gagawin itong mag-realistic. Karamihan kasi ng mga ginagawa kong design ay black and gray at Polynesian. Madala na akong gumawa ng realistic na tattoo design. Kaya na-challenge talaga ako ngayon dahil ito yung napili ni Madam na ipagawa sa akin. Yan nga po, dahil nasabi ko na po kanina na first time ko nga po palang gagawa nitong realistic. So ang ginawa ko muna ay binadline ko muna yung rose at inuna ko munang ginawa yung mga paro-paro. Yun muna yung inuna kong tinapos bago ko ginawa yung rose. So yan, natapos na po ako sa paro-paro sa taas. Susunod ko na po dito sa baba. Yan, kung ginagawa ko, nagla-light shade muna ako. Tapos susunod naman ay dark shade naman. Baling ginawa ko nga po pala sa rose ay bloodline. Basis po sa mga napapanood ko at nakikita ko, para maging realistic ang tattoo ay dapat po ay naka-bloodline siya. Bali yan na po, nasa rose na po ako at ito po inuuna ko muna po yung light shade. Then susunod naman yung mga dark shade niya. So kung makikita nyo, dark na blue yung nilagay ko sa gilid. Then sa taas, ito si shade mo dyan kailangan. Bali ang gamit ko nga po palang karayom dyan ay 7RL at 15 curve magnum. So natapos na po ako sa pag-shade ng bulaklak. Dito na po ako sa pagka-highlights. Bali yung puti nga po pala yung bubuhay sa pagka-realistic ng tattoo. Kung wala siyang puti, hindi siya magmumukhang realistic, kaya kailangan talaga siyang lagyan ng puti. Tsaka para sa akin, siguro mas maganda talagang pag-aralan mo muna yung design bago mo siya gawin at itato sa balat, dahil ito hindi na mabubura. Tulad ng mga ibang artist, nagpa-practice pa lang sila sa mga practice skin, mga canvas. Ako naman, ginagawa ko, nagdo-drawing muna ako bago ako mag-tattoo. Pinag-aaralan ko muna ng maigi yung design, paano ko siya gagawin ng maayos, kasi hindi mo na ito mabubura dahil na realistic yung design na napili ni Madam. Ay kailangan talaga i-focus mo lang yung pagtatato mo sa ginagawa mo. Bali sa pagpaputi nga pula, huwag niyo siya masyadong ibaot yung karayom. Kung maaari lang, unti-untiin nyo lang yung pagbaon ng needle, kasi para hindi ma-overwork yung balat, dahil kapag sobra din ang pagdiin nyo sa paglagay ng puti at pagbaon nito ay madaling masira yung tattoo nyo. Pag gumaling siya, hindi siya maganda yung pagkaka-heal niya. Kaya ginagawa ko yan, parang dampi-dampi lang, pero may pagka diin ng konti, yung katamtaman lang, wag naman masyado, kasi yan puti kapag gumaling yan, mawawala rin yan eh. Hindi naman siya totally mawawala, siguro mga 50-50 yung chance na kakapit siya sa balat. Pero mostly naman sa mga clients na kumakapit talaga yung puti. Hindi lang siya depende, kasi kapag maputi ka, mas halata yung mga ibang kulay, kasi kapag medyo kayo manggi yung balat mo, suggest ko na lang na mag-black ka na lang, black na tattoo. Huwag ka na lang magpapalagay ng kulay, kasi hindi rin siya makikita. Sa tagal ko na nagtatato, hindi talaga masyadong kita yung kulay kapag gumaling na. Tsaka ito na po pala yung finished product. A total of 3 hours. Yan, salamat.